Hello guys, good morning at welcome po sa aking munting tindahan. So ito nga guys, ang resibo inabot na sa atin. Dumating na ang ating in-order na mga cook mismo. So kumusta kayo guys? Sana okay lang po kayo, no? Pero kung ako ang tatanungin nyo, ito medyo okay na rin at nakakilos-kilos na rin tayo, no? Pero ingat pa rin tayo, no? Pag ganito nga guys ang nangyari, no? Kasi di maiwasan na magkalagnat, na mahihilo tayo, no? Sa tinagal-tagal kasi natin magtindahan, halos wala tayong day off. So talagang ayan, talagang kawawa din yung ating katawan, no? Kaya kailangan talaga din ipahinga natin. Kaya hindi na ako nakapag-upload guys kasi nga iniwasan ko muna ang magpuyat kasi nga sa araw ay busy tayo, di tayo nakapag-edit, tapos sa gabi ay pagod na. So maaga na rin ako natutulog kaya nagsasara na ako ng maaga guys. Alas 9 pa lang nagsasara na ako para makapahinga tayo, no? At bawi na lang ako sa umaga guys. Maaga din naman ang gising ko, maaga ako nagbukas, no? Alas 5 ang gising ko sa umaga kaya bawi na lang tayo. So yun nga, kaya yun di tayo nakapag-upload dahil nga may naramdaman, no? So, ito nga guys, medyo okay na, bumalik na yung ating lakas, hindi na tayo masyadong nahilo dahil nga halos lagi tayong puyat, halos kulang sa tulog, no? Yun talaga pag mayroon tayong tindahan, gabing ang dami natin sinakripisyo, ang dami nating tiniis, no? Kung halos wala na tayong tinulog. So, ngayon guys, napag-isip-isip ko, kawawa yung ating sarili din kung ibubuhos natin sa puro trabaho, no? Naisip ko din guys, yung mga empleyado nga may day off sila, so tayo pa kaya store owner na wala tayo, hindi tayo nagdi-day off, no? Kaya yun, kaya ang ginawa ko na lang guys, maaga na lang ako na tutulog, maaga ako nagsasara, no? Kasi mahirap na pag ganito may naramdaman tayo. Kasi guys, tayo din ang kawawa, tayo din ang nakaramdam ng ganito kung ano yung naramdaman natin. So, tayo din naman mag-aalaga sa sarili natin kasi hindi naman nila alam kung ano naramdaman natin, no? Kaya, dapat talaga ibabalance natin. Ayan nga guys, yung pusa yung kumagat sa akin, no? At hindi ko na nga siya pinapasok guys, baka madali ko na naman siya at makagat tayo, no? Yan nga yung pusang gala, walang nagmamay-ari sa kanya kasi tinanong ko sa mga kapitbahay ko dito, so hindi naman daw nila pusa yun, no? Kaya wala tayong pagsasabihan na ayan nga nangagat sa atin, nadali natin, no? Kaya hindi ko na lang siya pinapasok dito, no? Para ayan, maiwasan natin ang ganitong disgrasya. Kasi, ayan nga na, kung sino nakasubaybay sa video ko, no, na nagpabaksin pa tayo, na halos naubos yung oras natin doon, masama na nga yung pakiramdam natin, nadagdagan pa talaga naman, no. Kaya, doble ingat na lang talaga tayo mga kasari, no, pag may pumasok na pusa sa atin at paalisin na lang kaagad natin para hindi natin madali at hindi tayo makagat. So, ganito talaga guys, pag mayroon tayong tindahan, marami tayong isakripisyo, no, na marami tayong tiisin, kahit may lagnat tayo, nagbubukas pa rin tayo, no. Pag may lagnat ako guys, kaya ko naman, nagbubukas pa rin ako. Pero pag umatake yung hilo talaga ang hirap, no. Ang hirap kumilos pa ganun guys, kaya pag nandito yung anak ko, siya muna ang pinabantay ko. So, ito nga yung mga in-order natin guys. Ipapasok ko to mamaya sa loob. Ayan, mas dinagdagan natin yung cook mismo. Then, ito nga guys, cook 1.5, magtataas. Kaya, kung gusto nyo, mag-stock kayo, no? Kasi magtataas na naman, sabi ng aking ahente. So, ito nga lang yung in-order natin, no? Hindi ako masyado nag-stock nito guys kasi pa isa-isa lang naman yung bumibili sa atin. So ito nga guys ang mangyari, damay lahat, no, damay ang ating tindahan pag mayroon tayong naramdaman dahil hindi nga ako nagkilos-kilos guys kasi nga nahihilo tayo, no. Ayan, kaya yan, marami nang kulang sa ating tindahan. Kaya naman, ang gagawin natin ngayon ay mag-inventory na tayo pag walang mga customer. So, ito nga guys, dumating na yung isa nating in-order pa, no? At nag-order nga tayo ng cobra at saka mineral. Kaya, ayan guys, yung ating tindahan ngayon, no? Ang hirap talaga pag mayroon tayong nararamdaman. Pati tindahan natin, napabayaan natin. Hindi naman napabayaan kasi bukas pa rin naman. Kaso nga lang, hindi tayo kaagad nakapag
inventory kasi ayan, mahirap nga kumilos pag may naramdaman tayo na nahihilo, no? Kaya mayroon ng kulang. So, mayroon pa rin naman mabibili si customer, no? Kasi nga, ang ginawa natin pag mag-order tayo ay mas dinagdagan kasi natin yung mas mabinta. Kaya ito, magsusulat na tayo ng orderin natin kasi ito ay isusulat ko guys, tapos pipicturan ko, isesend ko kay ahente, no? Para, ayan, para makapag-order na tayo ng yung mga konti na lang dito sa ating tindahan. So, dapat ay alagaan din natin ang sarili natin guys. Kahit gustuhin naman natin na lumago pa yung ating tindahan, kaya ito, nagbubukas pa rin tayo. So, kawawa naman yung ating sarili dahil ito may naramdaman dahil nagpakapagod tayo sa araw-araw. Halos hindi tayo nagpahinga, hindi nagde-day off. Bukas araw-araw ang ating tindahan para lang makabinta at may obligasyon din na rin kasi tayo sa ating mga customer. Yan, lumalapit kasi sila sa ating tindahan kasi malapit lang dito yung tindahan natin sa bahay nila. So, may obligasyon din tayo. Kaya nga, ito, kahit may naramdaman tayo, ay nagbubukas pa rin tayo. Kaya, ayun guys, lagi naman, araw-araw nagbubukas pa rin tayo. Kahit may naramdaman tayo, kilos pa rin. So, yun nga lang, di tayo nakapag-order, no? At ngayon nga lang, kaya ito, marami tayong gagawin ngayon. Pero, syempre, ingat pa rin tayo kasi kakagaling lang natin, no? At medyo may lakas na nga dahil maaga na nga ako natutulog guys kasi maaga na ako nagsasara. Dahil dati kasi guys halos ilang oras lang yung tulog ko kasi nga may nagsibilihan pa. So, talagang wag din natin abusuhin yung ating sarili, no? Kasi kawawa din tayo pag may naramdaman tayo. Tayo lang din ang nakaramdam ng ganito, no? Kung ano yung naramdaman natin, kawawa din, no? Kaya ingat din tayo guys para sa ating sarili at para sa ating mga anak, no? Kasi ayan, kawawa din kasi yung mga anak natin pag mayroon tayong naramdaman. So, ito nga, nabutan tayo habang naglilista dito ng orderin. Dumating na yung ating isa pang delivery, no, na mga Red Horse guys. Dala-dalawa lang kahon yung ating in-order, no? Dagdag lang natin dito para hindi lang tayo maubusan. Kasi mayroon pa naman tayong natira kahit sabihin natin nagmahal, so mabinta pa rin ang Red Horse, no? May bumibili pa rin naman sa atin. So, ito nga guys, gising na rin yung baby ko. Mamaya pa kasi ang pasok niya. Kaya, ayan, dyan muna siya. Kasi yung isa kong anak ay maaga ang pasok, alas 6, kaya alas 5 gising na tayo, no? So, kaya bawi na lang tayo sa gabi, kaya medyo maaga na ako nagsasara guys. Alas 9 pa lang, sarado na yung ating tindahan. At sinasabi ko yun sa aking mga suki, no? Para maaga pa lang magsibilihan na sila. Kasi nga, ayan, dahil may mga pasok ang mga bata at maaga ang gising natin. So, yun nga, pinapaliwanag ko na lang para bibili na kaagad sila habang maaga pa. Kasi nga, yung iba ay matagal yung uwi, no? Kaya, ayan, pinapaliwanag na lang natin. So, ito nga yung Red Horse ngayon, guys. Ang presyo dito sa amin, no? Tumaas na. Umpisa nung September 1, guys. So, ang araw ngayon, guys, ay Wednesday, September 11, 2024. So, yung anak ko, guys, ang aga gumising. Hello na! So, ipagpatuloy natin ang ating paglilista ng mga o-orderin. Ayan, dito tayo sa mga dilata. Kaya, ingatan din natin guys yung ating sarili. Huwag tayong magpakapagod, no, ng sobra kasi ito, dahil nga, ayan, iniisip natin yung ating mga bayarin kung magsasara tayo. Kawawa naman at hindi tayo makabayad, no? Kaya kahit may nararamdaman, sige, open pa rin tayo ng ating tindahan, nagbubukas pa rin. So, ako nga guys, araw-araw ako nagbubukas ng tindahan, no? At ito dahil sa ating mga anak, ayan, lumalakas tayo pag nakikita natin sila at nakakasama natin kahit nandito lang tayo sa bahay ay mayroon din naman tayong pinagkakitaan at sa awa ng Diyos ay nakasurvive naman tayo sa ating mga bayarin. Kaya ayan, sipag lang araw-araw, no? Kaya masaya kasi yan, nasikaso natin yung ating mga anak kahit nandito lang tayo at kumikita pa rin naman tayo kahit pabarya-barya, no? Pero wag natin ismulin ang barya guys kasi pag naiipon yan,
hindi mo akalain, no? Kaya tiyagaan lang talaga, no? At ito guys, papasok na ang aking bunso. Ibubuhos na lang talaga natin ang pagmamahal sa ating anak kasi hindi ko yon naramdaman guys nung bata pa ako, no? Kasi lumaki ako walang nanay, talagang alam ko kung gaano kahirap ang mawala ng magulang. Kaya ayun, ingatan natin ang ating sarili para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Kasi ang hirap guys na walang magulang, kaya thank you Lord at hindi niya tayo pinabayaan. So, ito nga guys, may nagsibilihan. So, kabilaan yung ginagawa natin, no? Dahil hindi lang naman tindera tayo, nanay pa tayo. Kaya, kung walang customer, yung anak ko naman ang inasikaso ko dahil nga mag-isa lang tayo. Kaya, laban lang tayo araw-araw, no? Para sa ating hanap buhay. At break time nga ni partner guys, kaya siya ang maghatid kay Bunso. Sakto, tanghali kasi yung pasok ni Bunso guys, 12:30. Kaya ayan, nandyan yung papa niya, kaya ihatid mo na siya ng papa niya. Kaya ayan guys, masaya pag nakikita ko na masaya ang aking anak at malambing siya guys. Kaya thank you Lord. At ayan, papasok na si baby ko guys. Kaya lahat talaga kakayanin natin, alang-alang sa ating pamilya at sa ating hanap buhay, titiisin natin lahat ng pagod, ng hirap, no? Kahit iyan pa may naramdaman tayo, kilos pa rin tayo kasi ayan, wala naman din tayong aasahan, no? Tayo lang din naman ang kikilos lahat kasi pag hindi din tayo kumilos, talagang walang kikilos. Kaya ang hirap talaga guys pag magkasakit, no? Walang kikilos, talagang damay-damay lahat. Kasi tayo ang inasahan ng ating pamilya, ng ating tindahan. Kaya dapat talaga ingatan din natin ang ating sarili, no? Kasi yung iba kasi akala nila madali lang yung may tindahan, di porket marami kang paninda ay marami ka ding pera, no? Hindi kasi nila alam kasi wala silang tindahan. Kaya kung basta-basta na lang sila kung makautang, no? Hindi nila inisip na grabing sakripisyo, grabing hirap ang tiniis ng isang sari-sari store owner para lang ayan, may ipambili din sila kinabukasan, no? Kaya nga nagbubukas pa rin sila kahit may naramdaman sila kasi nga araw-araw may dumadating na mga delivery. Kung ipapautang nila yung cash, ano na lang ipambayad nila, no? Kaya makaka-relate talaga dito yung may mga tindahan din na tulad ko, talagang nakaka-stress minsan kasi may mga tao talaga na makulit na inutang na nga yung paninda mo, utangan ka pa ng cash. Talagang nakaka-stress pag ganun guys kasi lalo na pag kakilala mo, talagang mahirap tumanggi. Kaso nga, ito nga kailangan din natin, sakto lang pambayad natin kinabukasan. Talagang ang hirap pag ganun, no? Kaya ayun, talagang na-stress kang isipin kasi magkano lang yung tubo mo doon, tapos utangin pa na ikaw nga na mismo may-ari ng tindahan, halos ayaw mo galawin yung binta ng inyong tindahan kasi nga nakabudget na yan sa pambayad ng mga darating pa na mga delivery at kukuha ka lang dyan ng mga pambayad mo, no? Kasi may mga kanya-kanya tayong mga obligasyon, kaya kailangan natin bayaran, no? Para hindi tayo matambakan. Kaya yan. Kaya yun guys, no? Kaya dapat ipaintindi na lang natin dun sa mga makukulit na mga mangungutang, no? At piliin na lang din natin kung sino yung pautangin natin. Kasi sa panahon ngayon talagang mahirap na magtiwala. Kasi ayan, marami tayong pinagkatiwalaan tapos ganun lang ang gagawin sa atin, no? Parang inaabuso na tayo, din lang nila naisip na pinaghirapan nyo ng tao, halos hindi nagpahinga, halos kulang sa tulog. Talagang mahirap ganun pag ganun guys, no? Kaya ayan guys, basta iwasan na lang natin yung mga nakaka-stress guys at alagaan natin ang ating sarili, wag natin abusuhin sa trabaho. Kaya ayun guys, maraming salamat. God bless us all.